Ito na nga ba ang last chance nitong si Maverick Ahanmisi para dito sa Barangay Ginebra? Yan ngayon ang tanong ng karamihan dahil maraming nakapansin na ever since tong kinuha ng Barangay Ginebra itong si Maverick Ahanmisi, hindi naman naging consistent yung kanyang laro. Ibig sabihin, may mga panahon talaga na maganda ang performance nito si Ahanmisi pero meron din namang panahon na talagang hindi nagiging maganda yung kanyang pinapakita. Kaya ang tanong nga ng karamihan kung ito ba ang panahon para i-evaluate na talaga itong si Ahanmisi. Total nandiyan na ito si Stephen Holt na pwedeng pumalit sa kanyang pwesto kung sakasakali. Ito kasi si Ahanmisi talagang minsan nakikita natin kayang-kaya umiscore ng 20 puntos pero minsan naman talagang hirap na hirap umiscore. Kaya marami nagsasabi na hindi siya pwedeng yung go-to guy o main man nitong Barangay Ginebra. Ang problema madami kasi kung tumira itong si Ahanmisi kaya yan daw nagiging issue ngayon. So tignan natin kung magiging last conference na to ni Ahanmisi sa Barangay Ginebra. If ever mag-decide ang Ginebra na i-trade si Ahanmisi, mataas ang trade value nito obviously. Maganda nilaro niya sa Converge at so far naman overall kahit inconsistent, okay pa rin yung laro niya sa Barangay Ginebra. So maraming pwedeng pagdalhan nito si Ahanmisi. Most likely pwede dalhin siya sa TNT kapalit ng rights ni Mikey Williams if ever magkaroon sila ng kasunduan. Pwede rin itong mapunta sa isang team katulad ng Phoenix. Dahil alam natin Phoenix naghahanap ng scorer o kaya naman dito sa Terra Firma kapalit ng first round draft pick nila ulit o kaya dito sa Blackwater kapalit ni Bearfield. Ibig sabihin maraming options ang Ginebra pagdating dito kay Maverick Ahanmisi. So kung sakali na hindi mag-workout at hindi maging maganda ang resulta ng kanyang paglalaro dito sa Barangay Ginebra, huwag na tayong magulat kung sakasakali nga na ito i-trade na at maging maganda naman ang resulta para sa Gene Kings. Ito nga bang si George Gallant ay hindi magtataga bilang coach ng San Miguel Beer? Kadalasan dito sa SMC, pagpapalit ng coach ang pinag-uusapan, madalas nababanggit si Chito Victorero. Dahil hindi nga maganda performance ng Magnolia at ilang taon na silang hindi nananalo ng kampyonato. In contrast, ito si George Gallant, nanalo siya doon sa Philippine Cup of course at nadala niya sa finals or rather nanalo siya doon sa Commissioner's Cup at nadala niya ang San Miguel dito sa Philippine Cup Finals pero natalo sila sa Meralco Bolts. So kung titignan mo, hindi naman masama yung naging performance ni George Gallant. Pero kailangan tandaan natin, si Leo Austria, ganyan din ang nangyari. Kapapanalo lamang doon sa Philippine Cup at nakaabot ng semifinals ang San Miguel pero natalo sa Bay Area Dragons dahil wala si Junmar Fajardo. Pero ang nangyari, pinalitan pa rin siya ng management ng SMC. So, kung itong si Coach George Gallant na natalo sa finals ng Philippine Cup at kung sakasakali na hindi sila mag-champion dito sa Governor's Cup, malaki ang posibilidad na ito ay palitan din ng San Miguel Corporation. Kung titignan natin, parang hindi naman fair yun para dito kay Austria at kay Gallant kung sakasakali. Pero ganyan talaga ang sitwasyon dito sa San Miguel dahil expectation ng mga tao pati na ng management ay sila ay mananalo ng kampyonato. Ganyan talaga kapag ganito kalakas ang lineup ng Beermen. Kaya wag na tayong magulat kung sakasakali napalitan nga itong si George Gallant. Marami kinakailangan kasing adjustment dito dahil nakita natin kung gaano kalaki na yung mga teams sa PBA at gaano naka-versatile yung lineup. In particular, itong mga independent teams gumanda ang performance nila. Plus, may magko-question dito sa ginawa ng San Miguel na hindi gumawa ng mga big trades kahit na obviously kinakailangan ng lineup nila. Plus of course, itong import nila ay kung mananatili pa ba o papalitan na yan ng Beermen. Nagkaroon ng injury itong si Chris Newsome dito sa game nila kontra sa TNT Tropang Giga. Pero ayon naman dito sa reports, hindi naman daw ito malala. Natamaan yung tuhod at yung ankle nitong si Newsome dun sa first quarter nung nabagsakan siya ni Poy Eram at nakabalik naman to. Pero nung third quarter na-injure ulit yung ankle niya at hindi na siya binalik ni Coach Luigi Trillo. Siyempre, precaution na yan. Naka 15 puntos pa rin itong si Newsome. Ang problema nga lang, itong si Allen Durham, no? Very rare, 8 points lamang ang na-score doon sa game. Pero naka 10 rebounds naman ito. Bihira natin makita na ganyan yung laro nitong si Allen Durham. Kaya abangan natin kung ano magiging desisyon ng Meralco. Dahil syempre, alam natin maganda naman yung naging panalo nila kontra dito sa Magnolia. Pero nga ito, nakaharap nila ito si Hollis Jefferson at ang TNT na nagpanalo kaagad. Kaya abangan natin kung ano magiging desisyon. Pero sa tingin ko,
Itong si Newsome nagkataon lang talaga na ito ay off night para sa kanya. At itong kay Durham din. Kaya tignan natin kung ano magiging resulta nito para sa Meralco. Nagkataon kasi na medyo mabigat yung kanilang schedule ngayon. Pero sa tingin ko, kahit painga lang ang kailangan itong si Newsome at makare-recover na yan. Itong si Allen Durham, matagal na yan naglalaro dito sa PBA at veterano na. Kaya ina-expect ko na yan ay makare-recover at magiging mas maganda ang performance sa mga susunod na laro nitong Meralco Bolts. Ang kinakailangan lamang dito sa Meralco ngayon ay consistency mula doon sa kanilang import. At talagang namimiss nila yung serbisyo ni Raymond Almazan. Nakikita natin na hindi pa 100%. Sa ngayon, kung sakasakali na makuha nitong Meralco Bolts yung kanilang momentum, magiging isa sila dito sa mga top contenders sa Governors Cup. At syempre, kinakailangan maging consistent din si Allen Durham para sila ay magkaroon ng tsansa na manalo. Laban dito, of course, hindi na sa SMB kundi sa Ginebra at dito pa sa ibang mga powerhouse teams sa PBA. Sa ngayon, itong Blackwater Bossing ay kinakailangan gumawa ng desisyon tungkol dito sa kanilang import na si Ricky Lido, na hanggang ngayon ay hindi rin maganda ang pinapakita. Dalawang sunod na games na yan at kinakailangan na nilang mag-decide kung siya ba ang magiging import pa nila sa mga susunod na laro. Dahil sa ngayon, ang susunod na makakalaban ng Blackwater Bossing ay itong San Miguel at itong Barangay Ginebra. So mabigat-bigat yan, 0-2 na sila. At ang matindi dito, yung kasi scoring nito si Lido ay very low at hindi maganda ang kanyang percentage. Nakapansin din ng marami na andalas itong tumira ng mga 4-point shots. Kaya hindi naman nakakakonek, kaya nakaka-apekto yan dito sa laro nitong Blackwater Bossing. Ang nagta-top score sa kanila, ito si Cedric Bearfield at si Troy Rosario, yung mga local players, plus itong si Christian David. Kaya tignan natin kung anong magiging desisyon ni Coach Jeffrey Cariaso. Pagkatapos ng hindi magandang laro ni Ledo nung first game nila, sinabi ni Cariaso na confident siya na makababawi ito. Pero hindi yan nangyari dahil dito sa game nila kontra NLEX, ganun pa rin yung kanyang performance. Kaya malamang ito ay papalitan na. Hindi na nakapagtataka kung ito yung mangyayari dahil hindi talaga maganda ang kanyang pinapakita. At dahil nga mabigat itong schedule ng Blackwater, asahan natin na ito ay gagawin kaagad-agad ni Jeffrey Cariaso. Sa ngayon, okay naman ang performance ng mga local players nitong Blackwater. Pero dito natin talaga makikita kung gaano ka-importante ang magkakaroon ng isang napakahusay na import. Dahil yan ang kinakailangan ngayon ng mga teams dito sa PBA, lalo na dito sa Governors Cup. So abangan natin kung meron pang ibang teams na gagawa ng changes pagdating doon sa kanilang import. Sa panig naman ng mga locals ng Blackwater, so far mukhang walang bagong gagawin itong team ni Coach Cariaso except nilagay na sa starting 5 itong si Cedric Bearfield. At maganda naman yung kanyang scoring na ipinakita para dito sa kanyang koponan. So abangan natin. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Anthony Alon family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang. Binabati din natin si Katsakino Dukusin, pati na si Alicia Garcia, Renzo Martinez, John Mike Winky, si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, si Terdy, Adin, Junjun, Andrea Alexis at Mitch Bagares, si Terdy, Dindin at Alfonso Balaba, Lolito Kakayon, Jervin Chris, pati na rin si Michael D, si Enju, Dexter Domer at iba pa nating taga-subaybay.